beloved Boss Mike Cervera. Si Trillanes, mga kababayan, pinikon ho itong si Bongo. Pikon na pikon ho, mga kababayan, pasok. Ito pakinggan ho yung maigi dito pasok, ito na. Sabi niya, wala raw, sabi ni Bongo, ito quote ko po siya, sabi ni Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa impluwensya ng dating Pangulong Duterte. Ngayon ito ang tanong diyan, mga kababayan ko. Kanino ho kayo maniniwala? Kay Bongo o kay Trillanes? Sabi ho ni Bongo, ito sabi ni Bongo daw, wala akong kinalaman sa negosyo ng tatay, kapatid, pamilya ko. Diba? Baby, pahinga na mainit na ito. Diba? Sabi niya yan diba? Wala akong kinalaman diyan sa negosyo ng aking tatay at pamilya ko. Ngayon, ang sabi naman ni Trillanes, nung panahon, eto. Shoutout dito kay Jake Magnus. May magandang balita daw may magandang balita, Jake Magnus. Sa mga hindi pa nakakaalam, may lakad kami nila Jake Magnus Ang magandang balita din kasama si Mima. At syempre, mga kababayan, sila magkasama sa kwarto ngayon, alam nyo na yan, Alam nyo na yan. Pagka magkasama, si Alicia, si Mima Alicia, at saka si Jake Magnus, pag uwi nila, tanungin nyo na lang kung sila may ginawang, alam nyo na. Umamin ka na, loko. Madalas kong binabalita ito. May nagtatanong pa nga sa text sa chat. Sabi ba naman Boss Mike, bakit ganon? Naka-live po si Mima at si Jake Magnus. Magkasama sila sa hotel. Sabi ko, teka muna, hindi ko alam yan. Wala pa naman kaming lakad Hindi ko alam yan. Sabi ko gano'n, alaka. Diba? PBBM lang malakas. Oo, diba? Eto na. Matik yan daw. Matik maniwala kayo dyan kay Mima. Mas malandi pa yan sa pokpok sa Ayala. Eto na. Kanino kayo maniniwala? Brother, thank you sa pagdalaw nandiyan na si Jake Magnus mga kababayan ko, Uy, tignan nyo yung mga post nila nung nagpunta kami ng Thailand. Huwag ka na muna nga itanggi. Wag tanggi-tanggi ka pa Sa Thailand sila lang ang nagsuot ng costume, dalawa. Lahat kami. Hindi naman kami nagsuot nung parang hari at mga reyna-reyna Silang dalawa, mga kababayan, talagang ginastosan pa. Nag-arkila. Mga kababayan, nagbayad pa sila ng 1,000 mahigit Di ba? Yan. Sinasabi ko Pansinin nyo, kung gusto nyo makita, nakapost yan sa aming mga social media para sabihin nyo na si Jake Magnus, nagmamaang-maangam pa. Huwag kang mag-alala. Alam ko namang umaasa ka. Sa pupuntahan natin, di ko lang alam kung sa Japan o sa China uli. Baka magkaroon na ng alaala na hindi mo makakalimutan Diba? Ito na. Kanino kayo maniniwala din, mga kababayan ko? Ulitin natin. Nawala tuloy ako sa topic ko.
Sabi rito, Brian Balanay, Ferdinand E. Marcos pa rin ako kahit ako Oo, bayani ho. Ang turing ng pamilya ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay isang bayani. Opo bayani. Bayani namin yan. Kung sa tingin ng iba, berdugo, masamang tao. Sa amin hindi. Bayani. Bayani si Apo Lakay, mga kababayan ko. At huwag nyo nang ipipilit sa akin na hindi, mga kababayan. Timangkanan. Matigas to, mga kababayan, matigas. Oo. Tigas ng bakal. Oo, na puro. Ganun. Matigas. Oo. Ito na. Sana dumating si Mima, no? Ito pa. Ito. Kita nyo, ewan po sa mga ito. Bakit parang nagpaparamdam kayo? Bakit? Makukulong na ba kayo? Alam yan. Ay. Maya and UK. Maya and UK. Ito na. Kwento mo sa Pagong, Jake Magnus. Kita mo, hindi naniniwala. Maniniwala ba yan si Takero? Ikaw talaga. Diba? Hindi naman namin ipagsasabi na pinag-aagawan nyo ni biyahe ni Koy si Mima. Sa totoo lang, yung mga kaibigan natin na yan, mga kababayan, nagkakaroon pa ng love triangle dyan. Ay, nako. May love triangle na nagaganap, mga kababayan ko. Alam nyo, sa totoo lang, kagustuhan kong maging safe si Mima. Itinatabi ko kay Takero may tiwala ako sa'yo. Safe sa'yo si Mima, alam ko. Kaya nung nasa Hong Kong kami, ang katabi, si Takero. Naku, eto na problema, kukwento ko lang. Mas mahalaga to Alam nyo, mga kababayan, kukwento ko sa inyo. Kaya mga kababayan, nung nasa Hong Kong kami, si Takero katabi. Ito ang problema. Nasa Hong Kong kami, inaaway si Takero. Inaaway si Takero ng asawa niya. Mga kababayan, problemado, hindi niya na ma-enjoy yung yung pamamasyal Sabi ng asawa niya, mga kababayan, nakita ko si Mima katabi mo sa kama. Sabi ko naman, naku, sabihin mo, sumingit lang. Hindi. Sinend sa akin yung video, talagang kitang-kita Alam nyo ba, mga kababayan, ang nangyari, di parating kami, no? Parating kami. Sinundo ako ng driver ko. Sabi ni Takero, nahihiya pang magsabi. Sabi niya, Insan, pwede bang favor? Nang ano? Anong favor? Pahatid naman. Ano ka ba? Ikaw na. Mag-grab ka na. Ito na pamasahe. Sabi niya, hindi naman problema yung pamasahe. Yung misis ko nagagalit. Bakit? Bakit nagagalit? Nakita kasi si Mimi. Nung nag-live sino yun? Si Chris Ulo Alam nyo, mga kababayan ko, ito true to life po. True to life story to. Walastik, mga kababayan. Hinatid ko, mga kababayan. Saan? Sa Paranaque. Hinatid ko. Biruin nyo, Bulacan pa ako uwi. Nung panahon na yun, hinatid ko sa Paranaque. Pagdating ko doon, mga kababayan, yung asawa, si Takero, unang bumaba. Hindi pinagbubuksan ng pinto, mga kababayan. Ang tagal bago pagbuksan ng pinto. Ang nangyari, mga kababayan, lumabas ako. Sabi, ano sabi niya? Ano ba tawagan nila? May tawagan sila Darling ba yun? Di ko lang alam kung ano yung kung ano yung tawagan nila. Basta narinig ko, Ling!
Nandito si Insan Mike Cervera. Oo, mga kababayan, narinig, mga kababayan, lumabas eh. Lumabas, mga kababayan ko. Oo, ang bilis buksan yung pinto nung narinig yung pangalan ko. Sabi ko, oo, ito, may explain ako sa'yo. Huwag mo paniwalaan yung mga kwento, ha. Sabay bulong ni Takero. Thank you, Insan. Alam mo, idol ka ng asawa ko, eh. Buti na lang, mga kababayan. Ginawa kong panuhol, sa totoo lang, ha. Ginawa kong panuhol ni Takero. Kasi gusto daw magpa-picture ng asawa niya sa akin. Buti na lang, mga kababayan, napaniwala ako. Kung hindi, mga kababayan, si Takero, yang laki niya na yan, sa pasilyo matutulog. Ang daming kwento, mga kababayan, nakakatuwa tong mga tropa na to, eh. Oo, antindi, mga kababayan, si Takero, sa aking editor, pwede mo bang ihiwalay ito, ano? Baka mapanood ng asawa ni Takero. Oo, alam nyo, mga kababayan, pag alis ko, nagte-text pa yan. Ang tagal ko doon, ha. Hoy, eto, take note, mga kababayan. Ang tagal ko ron. Oo, pinagkape pa ako. Oo, pinagmonay pa ako, mga kababayan. Siyempre, hindi ako basta-basta makakaalis kasi nga, may hinanakit. Todo explain ako. Oo. Pero napansin ko, mga kababayan ko, tuwan-tuwa, nakangiti. Oo. Kasi sabi ni Takero, galit na galit, parang leon yun pag magalit. Pero nung nandun ako, mga kababayan, ang ganda ng ngiti. Pakiramdam ko, mga kababayan, okay na si Takero, ligtas na. Siyempre, kailangan kwentuhan mo pa. Hindi pwedeng umalis agad, baka pag alis mo, biglang, hinatid ka lang. Paano yan? Pinakalma ko, mga kababayan, yung asawa ni Takero. Hanggang sa, yun na nga, tumatawa na ng tumatawa nung kinikwento ko yung totoong nangyari. Yun, mga kababayan ko, ang dami talagang mga kwento ng mga yan. Hanggang pag-alis ko, nag-chat si Takero, Insan, thank you talaga, niligtas mo ko. May pag-anong pa si Takero, Insan, thank you, ha. Oo, niligtas mo ko. Ay, grabe. Bang klase, mga kababayan. Iba, no? Iba rin ang karisma ni Mima kasi. Para bang mga kababayan, pinanggigilgilan ng mga kapwa-vlogger, mga kababayan, ewan ko sa mga yan. Eto na. Dito na tayo sa topic. Tapos na si Takero. Eto na, mga kababayan. Uy, tignan nyo, meron na naman silang pinaplano. Safe ka, boss Takero. Safe. Eto na. Sabi niya, wala raw, sabi ni Bongo, ito quote ko po siya, sabi ni Bongo, wala raw siyang kinalaman sa mga negosyo ng kanyang pamilya. Alam mo, hindi makakakuha ng 7 billion na proyekto ang tatay at kapatid niya kung hindi dahil sa impluwensya ng dating Pangulong Duterte. Correct, mga kababayan. Totoo naman yan, Makakakuha ka ba ng bilyon-bilyon proyekto kung hindi ka malakas sa administrasyon ni Digonyo noon? Makakakuha ba yung kapatid ni Bongo, tatay niya? Sige nga, ng proyekto. Ngayon, sino paniniwalaan nyo? Si Bongo, na sinasabi lang, mga kababayan, wala akong alam sa mga negosyo ng pamilya ko. Alam nyo, kalokohan ho yun, Kalokohan ho yun. Diba? Sa atin, mga kababayan, yung negosyo nga ng kapitbahay natin, alam natin, Yung negosyo ng kaibigan natin, alam natin. Yung negosyo pa ng tatay at kapatid natin, hindi natin alam. Malaking kalokohan yan. Mas naniniwala po ako sa sinasabi ni Trillanes na si Trillanes, mga kababayan, ang sinabi niya, hindi makakakuha ng mega project ng bilyon-bilyon na proyekto ang tatay at kapatid ni Bongo
kung hindi malakas kay Digonyo. Yun. Totoo yun, mga kababayan ko. Di ba? Sabi ko sa inyo yung ganyang muka, sinungaling tuloy. So ano po ang Alam inyong niyo, reaction? siya po yung nag-issue ng 2018, 2021, 2024. Kung tutuusin, yung mga proyektong yan na nakuha nila, hindi po yan dahil sa aking impluensya. Paano nakakuha ng bilyon-bilyon, Aber? Di ba? The Big B daw po bukas, mga kababayan ko. Abangan nyo doon. Unahin ko yung daho. Meron o akong chismis sa inyo. Daho. Mga kababayan ko. Daho. Itong. Hindi, Boss Mike. Baka masagot na nila bukas. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang sa Radyo Pilipinas po, mga kababayan, ha? The Big B. Opo. Kasama po natin yung mga kasama natin dyan. Tuloy. Negosyante po sila. At tandaan po natin yung mga taon na kinumpute niya, sinama niya dyan. 2006 yata, 2007 hanggang 10 taon. Sabi ko nga, pwede ko bang palitan ng mga kamag-anak ko? Kung pwede ko lang po. Kita nyo ang labo ng eksplanasyon. Hindi niya naman naipaliwanag kung paano nangyari na nakakuha ng malalaking proyekto sa panahon ni Digong. Basta lang ang gusto, basta lang ang sinabi, paano daw? Aero 69. Paano daw? Pwede ba daw ba niya napalitan yung pong kanyang pangalan o pwede ba siyang mamili ng mga kamag-anak? Ang layo, no? Ang layo ho ng kanyang dahilan, yung kanyang alibay. Diba? Kasi Boss Mike, pinipilit ko sa taxi driver kanina, abogado! Abogado si Apo Lakay, Siya nga nagtanggol sa kanyang sarili. Nung araw, nung unang panahon, na siya ay, kinasuhan ng murder. Sabihin mo sa kanya, si Apo Lakay ay isang abogado. Kinasuhan siya ng murder nung panahon niya at siya ang nagtanggol mismo sa sarili niya. Hindi siya kumuha ng abogado niya, kundi siya mismo. Siya lang mag-isa ang nagtanggol sa sarili niya. Okay na? Eto na. Palitan. Papalitan ko po. Pero hindi ko na po magawa yan. Nako, kita mo. Gusto niya na kunyari itatwa yung kanyang tatay, kapatid. Alam niyo, mga kababayan ko, sa totoo lang, yung mga ganyan, moro-moro na lang. Diba? Christopher Lawrence Tesorogo, CLTG, alangan naman sa akin yan. Yan nga rin yung sinabi ko Alangan naman na amin ni Evangeline Camilosa yan. Top notcher siya sa bar exam. Noon, tama yun, number 1. Siya ang pinakamataas, isa sa pinakamataas, sa buong kasaysayan, pinakamataas na grado na nakuha sa bar exam, si Apo Lakay. Yan, di ba? Importante po, malinis ang aking konsensya. Nasa Malinis ba talaga konsensya mo? Itong si Jackman, napakagaling magsinungaling, Bilib na bilib talaga ako. Yung ganyang style, talagang sabi ko sa inyo, kahit makipagtitigan pa yan kay bro, kayang magsinungaling Pin na po yun kung mas naniniwala kayo sa pinagsasabi niya. Kung sinabi ko po na hindi po ako nag-impluensya. Kita nyo mga kababayan ko, sabay, dadalihin yung mga tao, sasabihin, bahala na kayo. Bahala na taong bayan kung kanino sila maniniwala. Ganun yung yung mga pinaka-pinale ng mga pikon na, ng mga taong nuknukan na sinungaling, yung po bang
Oh, bahala na taong bayan. Bahala silang mag-decide kung kanino maniniwala. Diyos ko, style yan ng mga sinungaling. Gamit na gamit yan ng mga sinungaling na ex nyo. Tama? Gamit na gamit yan eh. Ng mga sinungaling na ex nyo, yung, ikaw, nasa iyo. Oh, nasa iyo yan. Kung maniniwala ka o hindi, wala na akong magagawa. Yung ganon. Parang ganon yung sinasabi ni Bongo. Yung bahala ka, kung maniniwala ka o hindi. Oh, problema mo na yan. Di ba? Yung mga ganyang style, grabe. Gamit na gamit ng mga sinungaling nating ex yan. Yung mga ex nating mga cheater. Laging ganyan yung sinasabi, bahala ka kung maniniwala ka o hindi. Oh, wala na akong magagawa. Period. Di ba? Diyos ko. Oo, hindi na tayo mabibiktima sa ganyang mga style, Bongo. Kahit kailanman at nakialam po. Sabi ko nga, hindi ko ginamit ang aking posisyon para bigyan sila ng pabor. At hindi po ako nakikinabang sa mga negosyo po nila. Di ba? Ang sinabi pa niya mga kababayan, bahala ng taong bayan kung maniniwala sila o hindi. O, di ba? Grabe. Yan mga kababayan, si Bongo. Eto pa, pasok natin. Tignan nyo. Eto na ngayon mga kababayan ko. Sabi sa ABS-CBN News, lagot ka, Bongo. Sabi rito mga kababayan, balak kasuhan ni dating Antonio Trillanes, the fourth, ng plunder si Senator Bongo kaugnay ng 7 billion na proyekto na nakuha, nakuha ng kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Noong administrasyon ng tatay at noong administrasyon ni dating Duterte, Pangulong Duterte. Itinanggi naman, mga kababayan, lakayan na, yan. Itinanggi naman ng nakaupong senador na ini-impluwensyahan niya ang pagbibigay ng kontrata sa kanyang pamilya. So ngayon, Trillanes kakasuhan ng plunder si Bongo. Ayos. Our beloved Boss Mike Cervera.